Sa isang coffee shop ay hindi mapakali si Matt sa kinauupuan habang hinihintay ang pagdating ng matalik na kaibigang si Leah. Bakit naman kaya ang tagal ng babaeng yon? Mas lalo tuloy akong kinakabahan sa sasabihin ko. Hoy, Matthew! Biglang sulpot ni Leah na may kasama pang batok sa ulo ni Matt. Ang sakit nun ah. Talaga bang kailangan mo akong batukan kada magkikita tayo? Sorry na. Ito naman parang di pa nasanay sa akin. Halos 10 taon na tayong magkaibigan oh. Siya nga pala, bakit nga pala gusto mong makipagkita sa akin? Bigla-bigla ka na lang nagyayaya. At saka talaga namang ngayon ka lang ulit nagpakita matapos ang halos 1 buwan na. Ang akala ko talaga nakalimutan mo na ako dahil mas nag-focus ka nang i-take over yung company nyo. Well, pasensya ka na kung hindi ako nagpaparamdam nitong mga nakaraang araw. May mga bagay lang talaga akong kailangang gawin. Expected ko na yan oh. Huwag ka nga diyang mag-guilty. Kung i-compare nga ang buhay ko sa'yo, mas importante kaya ang existence mo dito sa mundo. Ikaw ba naman ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya mo? Siguradong napakabigat ng responsibilidad na kailangan mong gampanan. Kaya nga, naiintindihan ko ang sitwasyon mo. Hindi mo kailangang i-explain ang sarili mo sa akin, Matt. Salamat. Alam mo, ikaw lang talagang nag-iisang nakakaintindi sa busy at magulo kong buhay. Thank you for always being there, Leah. Hay nako, hayaan mo na yun. 10,000 pesos lang okay na sa akin. Alam ko na. May kailangan ka na naman, kaya kino-comfort mo ko ngayon. Hoy, parang sira. Nagjo-joke lang naman ako no. Hay, kalimutan mo na ang sinabi ko. Baka isipin mo talaga na pera lang ang habol ko sa'yo. Seryosong sabi ni Leah bago na upo sa harap ng kaibigan. Talaga bang nagbibiro ka lang? Actually, pwede talaga kitang bigyan ng pera kung kailangan mo. Ang ibig kong sabihin, babayaran kita. Magkano bang gusto mo? Hoy, Matt, okay ka lang ba? Binibiro ka lang naman dyan eh. Bakit mo naman ako bibigyan ng pera? Ano, baka mamaya may bala ka na palang ipatumba sa akin ha? Nako, labas na talaga ako dyan. Willing akong gawin ang kahit anong request mo sa akin pero except lang dun sa mga paggawa ng illegal ha. Medyo kabadong sabi ni Leah na ikinatawa naman ni Matt. Anong pinagsasasabi mo? Kalimutan mo na nga lang yung sinabi ko. Talaga, napaka-random ng mga pinagsasasabi mo eh. Papunta ka na talaga sa pagiging weirdo. Well, totoo ang sinabi mo. Kahit nga mismong sarili ko, hindi ko na rin maintindihan. Siya nga pala, change topic na tayo. Ito talaga kasi yung sasabihin ko sa'yo. Kaya gusto kong makipagkita para imbitahan ka sa isang party bilang date ko. So, pwede ka ba bukas? Kinakabahang tanong naman ni Matt. Ha? Party? Isasama mo ako sa isang party? Free naman ako bukas pero sang party naman yun. Kinabukasan, sabay na dumalo sina Leah at Matt sa isang magarbong pagtitipon. Matt, ang bongga ng party na to. Unang beses ko palang talagang makapunta sa ganitong kasosyal at saka high-end na party. Sigurado ka ba talagang bagay ako dito? Hindi nga ako invited sa birthday ng mama mo eh. Hindi kaya magalit yun? Tanong ni Leah na hindi mapigilan ang mapamangha sa mga nakikita. Alam mo, nag-overthink ka lang, Leah. Ano namang masama kung nandito ka? Basta kung nag-imbita sa'yo, wala kang dapat ipag-alala. Welcome na welcome ka dito. Kaya believe talaga ako sa'yo eh. Hindi ka katulad ng ibang mayayaman na kilala ko. Sobrang swerte ko talaga na magkaroon ako ng kaibigang katulad mo. O sige, ngayon, sabihin mo sa akin, magkano ba talagang kailangan mo? Hoy, parang baliw naman to. Sa tingin mo, mangungutang ako sa'yo porke pinuri kita? Siya nga pala, bakit mo ba talaga ako dinala dito? Kung para lang talaga ipapakilala mo ko as long-time best friend mo, di bali na lang. Ang awkward tsaka hindi naman kailangan nun. Well, parang gano'n na rin yun. Ha? Anong parang gano'n na rin yun? Anong ibig mo namang sabihin? Hoy Matthew, mukhang may binabala ka na namang gawin na hindi ko alam ha. Sinasabi ko sa'yo. Leah, may tiwala ka ba sa akin?
Bakit parang bigla ka namang naging seryoso dyan? Ano bang sinasabi mo? Basta, pwede bang mag-oo ka na lang? Sige na. Ha? Oo? Teka, ano bang pinagsasasabi mo dyan? Hindi talaga kita maintindihan, Matt. Kanina ka pa eh. Mamaya, sasabihin ko sa'yo. Basta, just go with the flow na lang. Ano? Hoy, Matt, teka nga. Ano bang ginagawa mo? Bakit mo ako hinihila papuntang stage? Everyone, may I call your attention please? Ngayong gabi, masasaksihan ninyo ang isa sa pinakamasayang araw ng buhay ko. Alright, ladies and gentlemen, gusto kong ipakilala sa inyong lahat si Aliana Perez. Matagal ko na siyang girlfriend at isa ito sa mga dahilan kung bakit ginawa ko ang party na to. Sabi ni Matt habang hawak ang mikropono at kanang kamay ni Leah. Sira bang ulo mo? Hoy Matt, ano bang klaseng pakuluto? Anong long time girlfriend ang sinasabi mo dyan? Tsaka, ginawa mong party na to para sa akin? Seryoso ba? Hindi ba birthday ng mama mo? Sa kabila ng sunod-sunod na tanong ni Leah ay hindi yun sinagot ng binata. Sa halip, nagpatuloy pa ito sa pagsasalita. Aliana Perez, will you marry me? Seryosong sabi ni Matt habang nakatitig sa mga mata ni Aliana. Ano? Matt, nahihilo ka ba? Bakit mo naman ako biglang inaalok ngayon ng kasal? Itigil mo na nga to. Alam kong ayaw mong gawin to dahil sa magkaibang estado natin sa buhay. Pero mahal talaga kita. I only want the best for you, Leah. Ayoko na itago pa tong relasyon natin. So again, will you marry me? Pumapayag ka bang magpakasal sa akin? Ito ba yung sinasabi mo kanina? Bulong na tanong ni Leah sa binata. Please, pakasalan mo ko. Matt, sagutin mo nga muna yung tanong ko. Ano ba talagang nangyayari ngayon? Will you marry me? Muling tanong nito, kaya napa-oo na lang si Leah. Matapos ang pangyayaring yon, kaagad na hinila ni Leah si Matt palabas ng venue ng party na iyon. Matthew, sabihin mo nga sa akin kung ano talagang nangyayari. Ipaliwanag mo nga sa akin ang lahat mula sa umpisa. Bakit ba bigla ka nalang nagpo-propose sa akin ng kasal kanina? Nababalo ka na ba talaga? Naguguluhang tanong ni Leah habang nakahawak sa sentido nito. I'm sorry. I'm sorry kung hindi ko sinabi sa'yo kaagad. I'm sorry? So sa tingin mo ba papayag talaga ako kung sinabi mo sa akin agad ang tungkol sa kalokohan mong yon? Siyempre hindi. Never. Hindi ako sasakay sa kabaliwan mong yon. Pero, bakit pumayag ka naman sa marriage proposal ko kanina? Oo naman ang sinagot mo, di ba? Binigla mo ako nun, Matt. Paano ko naman mapaprocess ang lahat sa ganong sitwasyon? Tsaka, ang sabi mo, pagkatiwalaan kita kaya nag-yes ako. Kaya ngayon, gusto kong malaman ang buong katotohanan. Bakit mo talaga ginawa yun? Well, pinipilit ako ng mama ko na magpakasal. At gusto niya, sa susunod na buwan na kaagad yun. Napakabilis. Ayokong makasal sa isang babae na hindi ko kilala, Leah. Sabihin mo sa akin, kung ikaw ang nasa posisyon ko, siguradong hindi mo rin gugustuhin yun, di ba? Paano naman ako? Hindi mo man lang ba ako inisip? Sa tingin mo ba talaga ikaw lang ang choice ko para pakasalan? Sandali lang. Kung makapagsalita ka naman, akala mo may karelasyon ka ngayon. Hoy, 3 taon ka ng single, diba? Magta-28 ka na, pero hanggang ngayon, hindi ka pa rin naman kasal. So bakit, hindi na lang ako yung pakasalan mo? Wow, parang sa pananalita mo dapat pa ako magpasalamat sa'yo ah. Ay, alam mo, hindi talaga pwede ang gusto mong mangyari, Matt. Siguro, kung balak mo talagang gawin yan, bakit hindi na lang ibang babae yung alukin mong magpakasal? Iba ka sa kanila. At saka kung papipiliin ako, mas gugustuhin kitang pakasalan kaysa naman sa ibang babaeng hindi ko kilala. Tsaka mas kilala mo ako kaysa sa ibang tao dyan, diba? Ikaw lang talagang nag-iisang babae na naiisip ko. Kaya nga kailangan ko talagang tulong mo. O sige, ganito na lang, Leah. Alam mo, wala ka namang dapat ipag-alala. Contract lang naman to. Contract ng kasal.
Pwede naman tayong maghiwalay matapos ang 1 o 2 taon. Kung sakaling makilala din natin yung taong mamahalin natin, pwede tayong magkahiwalay agad-agad. So, parang awa mo na. Subukan lang natin, Leah. Matt, sigurado ka ba sa sinasabi mo? Alam mo, hindi basta-basta ang pagpapakasal. Seryosong bagay yun. Sabi nga nila, hindi yun parang kanin na isusubo mo at iluluwa mo kapag napaso ka. Alam ko naman yun at seryoso ako. Hindi naman kita basta idadamay sa plano ko kung mapapahama ka. Sa totoo lang, kapag pumayag kang magpakasal sa akin, babayaran kita ng 10 times ng sinasahod mo sa pagiging florist mo. Sa tingin mo ba madadala mo ako dahil lang sa pera mo? Ganyan ba talagang pagkakakilala mo sa akin, Matt? Hindi naman sa ganun. Alam kong hindi ka ganong klaseng tao. O sige, ganito na lang. 'Di ba, idol mo si Kevin Almeida? Yung pinakakilala at highest paid actor dito sa Pilipinas. Sa totoo lang, hindi ko pa to nababanggit sa'yo. Pero ngayon, inaamin ko na sa'yo na nakababata kong kapatid si Kevin. Kaya nga, pwede kitang tulungan para magkakilala kayo ng personal. Oh, ano sa tingin mo? Papayag ka na ba? Bilisan mo sumagot. Huwag mo nang pag-iisipan. O sige, kailan ba tayo magpapakasal? Next week? Sabihin mo sa akin. Ha? Kung ganon, sandali lang. Actually, gusto mo na bang magpakasal tayo ngayon? Oo, kaya nga tinatanong kita eh. Kailan ba tayo magpapakasal? Next month na ba talaga? Ano ba? Alam mo kung ganon, kailangan na natin yung planuhin agad. Leah, sigurado ka ba? Sigurado ka bang pakakasalan mo ko? Kailangan ko pa bang ulitin ang sinabi ko sa'yo, Mr. Saavedra? Teka, huwag mo sabihing nagbago na agad ang isip mo. Ayaw mo na ba o gusto mo pa rin? Of course, syempre gusto ko. Gusto ko lang naman na maging malinaw ang lahat. Alam mo na, touch move, hindi mo na mababawi ang desisyon mo. Kailangan mo talaga akong pakasalan. Paulit-ulit? Oo nga. Medyo na-realize ko ng mga sinabi mo. Kung wala rin naman akong ibang pakakasalan, sa tingin ko, hindi na rin naman masama kung magpapakasal ako sa'yo. I mean, gaya nga ng sinabi mo, maghihiwalay rin naman tayo sooner or later, 'di ba? Contract marriage lang naman ang mangyayari sa atin. Tsaka 'di ba sinabi mo, tutulungan mo kong makilala si Kevin? Tsaka, bakit ngayon mo lang sinabi sa akin na magkakilala pala kayo ng love of my life ko? Sorry na. Sinasabi ko na nga ba, yun talagang kahinaan mo eh. Anyway, so anong gagawin natin para maisagawa na yung fake marriage natin? Okay, let's do this. My soon-to-be fake husband. Pero bago ang lahat, dun muna tayo sa kondo ko. Teka, anong gagawin natin dun? Hoy, Matt, number 1 agad sa kontrata natin, walang tutut. Gusto mo bang makatikim ng high kick? Alam mo namang black belter ako pagdating sa taekwondo. Anong pinagsasasabi mo? Of course not. Hindi ko gagawin sa'yo yun. Unless, gusto mo rin. Ang bastos mo talaga. Hindi ko ina-expect na ganyan ka pala. Mukhang gusto mo talagang masapak, no? Binibiro lang kita. Pupunta lang tayo sa kondo para pag-usapan ng tungkol sa plano natin. Kailangan talagang maging private lang yun. Secret, kumbaga. Pero wala ka nang dapat ipag-alala. Makalipas ang ilang oras ay natapos na rin ni Leah at Matt ang paggawa ng contract marriage nila. Okay, tapos na. Napirmahan ko na to sabi ni Leah habang winawagayway ang isang papel na naglalaman ng kontrata nila. Ganon din ako. May kanya-kanya tayong copy nito, so ingatan mo yang sayo. Malinaw naman siguro ang napagkasunduan natin sa kontrata natin, 'di ba? Oo naman, isa-isa kong babanggitin ulit ang mga nakasulat dito para mas tumatak sa ating dalawa, okay? Number 1, una agad sa listahan ng walang tutut na mangyayari As in, baka bago ko pa i-break ang contract na to, baka nauna ko nang ma-break yung leeg mo sa oras na may ginawa ka sa akin. Ano? Bakit ako? As if naman na gusto kita. Hindi kita type, no? Never. Imposible. Kasing labo na magka-letter E sa lyrics ng buwan ni J.K. Labajo. Hindi talaga ako may in love sa'yo kahit kailan. Ha? Same here. As if namang papatulan rin kita.
Imposible, napaka-imposible talaga nun. Well, mabuting malinaw yun sa ating dalawa. So, anong kasunod? Alright, number 2, bawal mag-kiss, walang hug or holding hands. Not unless may additional fees sa mga yon. Wala pang kinalaman yon sa mismong bayad mo sa akin. Malinaw ba yon? Ang akala ko ba, wala kang interes sa pera ko. Pero kung makapagpatong ka ng bayad ngayon, parang kulang na lang. Pati ang kada tingin ko sa'yo, pababayaran mo na rin. Talaga bang kaibigan kita? Hindi mo ba ako pwedeng bigyan ng discount? Discount? Discount mo mukha mo. Para namang mauubos ang pera mo. Ano ba? Gusto mo pa bang ituloy ito o ayaw mo na? Akala ko ba okay na rin sa'yo to? Sige, okay na. Sige, anong susunod? Good. Okay, we're down to our last agreement. Number 3, kailangan na nating maghiwalay once na ma-in love tayo sa ibang tao. And if not, of course, wala na tayong ibang choice kung hindi ang mas stuck sa isa't isa bilang married best friends. Oo, ayos na yan sa akin. Ngayong malinaw na ang lahat. Tapos na tayo. It's nice doing business with you, my soon-to-be fake wife. Nakangiting sabi ni Matt habang inaabot ang kanang kamay kay Leah upang makipagkamay. Likewise, my soon-to-be fake husband. Nakangiting sabi ni Leah bago hinawakan ng kamay ni Matt. Halos 1 linggo ring hindi muna nagpakita si Matt sa kanyang ina. Nang magkaroon na siya ng lakas ng loob, napagpasyahan ni Matt na bisitahin ang bahay nito sa kabila ng inaasahan niyang mangyayari. Katulad ng inaasahan ko. Seryoso ko ba, ma? Kapapasok ko palang pambabatok na agad ang pang-welcome mo sa akin. Sa ginawa mo, may naalala tuloy ako. Sabi ni Matt na may kasamang pangaasar. Anak naman, ano bang iniisip mo? Akala ko ba si Agatha yung i-introduce mo na fiancé? Anong nangyari? Tulad ng sinabi ko sa inyo, ma, plano ko talagang ipakilala yung babaeng pakakasalan ko sa party na yon. Pero hindi ko naman sinabing si Agatha ang babaeng yon. Pinipilit mo akong magpakasal, diba? So eto na, magpapakasal na ako. Wala ka nang dapat ipag-alala sa akin, ma. Pero hindi mo naman sinabi na kumuha ka na lang ng kung sinong babae. Paano kung gagamitin ka lang yan dahil sa pera mo? Kilala mo naman ako, anak. Hindi ko intensyong humanap ng babae na kasing level natin sa buhay para makakontribute sa kumpanya. Ang gusto ko lang yung the best para sa'yo. Kaya nga, humahanap ako ng babaeng mamahalin ka ng totoo. Babaeng magmamahal sa akin ng totoo? Yung babaeng sinasabi mo, yun yung babaeng pakakasalan ko. Babaeng gusto ko talagang pakasalan. Si Leah, siya lang talagang nag-iisang babae na gusto ko, ma. At kung hindi mo kami papayagang magpakasal, ito lang masasabi ko. Hindi ako magpapakasal kahit kanino. Hindi siya gaya ng ibang babae. Hindi niya ako ginagamit dahil lang sa pera ko. Totoo ang sinasabi ko, ma. Mahal na mahal ko siya. Talaga bang mahal mo siya, anak? Oo, ma. Sinasabi ko yung totoo sa'yo. Kung ganon, ipakilala mo siya sa akin. Dalhin mo siya dito bukas. Sandali lang. Yun na yun? Sigurado ka, ma? Ibig sabihin, pumapayag ka? Ang sabi ko, ipakilala mo sa akin yung tao na yan. Hindi ko pa sinasabing pinapayagan ko na kayong magpakasal. Gusto ko muna siyang mas makilala. Well, sobrang laking bagay na malaman ko yun, ma. Salamat. Nakangiting sabi ni Matt bago niyakap ang kanyang ina. Natutuwa siya dahil hindi agad hinusgahan nito kung sino ang babae na kanyang napili. Bagkus, mas gusto pa nitong kilalanin ang babaeng gusto niya. Kinabukasan, walang pasabing nagpunta agad si Matt sa apartment ni Leah. Teka, ano bang ginagawa mo dito, Matt? Ang aga-aga sinisira mo ang tulog ko. Ngayon lang ako naka-day off. Inaantok pa talaga ako, promise. Sabi ni Leah habang kinukusot-kusot ang mga mata. Hindi mo ba natanggap ang mga tawag ko kagabi? At saka, sa tingin ko, hindi ka man lang rin nag-e-effort na tignan ang cellphone mo. Hindi ka man lang nagbabasa ng mga messages mo. Ikaw pala yun? Pasensya ka na. Sobrang napagod at na-stress lang talaga ako sa mga nagaganap sa buhay ko. Itigil mo ng pagpapaliwanag mo.
Ngayon, mas mabuti pa ayusin mo ng sarili mo. Gawin mo na, bilisan mo. Ayusin ang sarili ko? Teka, mukhang may kung ano na namang mangyayari na hindi ko alam ah. Kasalanan mo yon dahil hindi mo sinasagot yung mga tawag ko kagabi. Napakawalang kwenta talaga ng cellphone mo na yan. Wala na akong oras para magpaliwanag pa. Basta mag-ayos ka, yung mukhang babae naman. Ngayon na, bilisan mo. Wala na tayong oras. Saan ba kasi tayo pupunta? Kung hindi ka kikilos ngayon, hindi mo na makikilala si Kevin. Makalipas lang ang ilang oras ay kaagad na nagpuntang dalawa upang harapin si Allison Saavedra, ang nanay ni Matt. Teka nga muna, Matt. Ang akala ko ba'y papakilala mo ko kay Kevin ngayon? Pero, bakit tayo nandito ngayon sa harap ng mama mo? Pabulong na tanong ni Leah habang may peking ngiti sa mga labi nito. I'm Allison Saavedra, Matthew's mother. Sabi ng nanay ni Matt na may seryosong mukha. Leah, pakalmahin mong sarili mo. Pwede bang mag-focus ka muna sa trabaho mo ngayon? Bakit hindi mo muna batiin si mama? Kaya mo yan, Leah. Pabulong naman na sabi ni Matt. Hello ma'am? Mommy? Mother-in-law? Tita? Sorry po, hindi ko lang po talaga alam kung paano po kita i-address. Ako nga po pala si Leah. Aliana Perez po ang buo kong pangalan. Pero Leah na lang po ang itawag niyo sa akin. Sabihin mo nga sa akin ng totoo, Miss Perez. Pera lang bang habol mo sa anak ko? Sandali lang, ma. Ano bang sinasabi mo? Hindi siya ganong klase ng... Hindi ikaw ang tinatanong ko, Matt, kaya tumahimik ka. Maghintay kang tanungin kita, okay? Opo, ma. Sorry. Pero, wag naman kayong maging ano sa kanya. Masyado naman kayong... Now, Miss Perez, pwede bang sagutin mo ang tanong ko? O kailangan ko bang ulitin ang sarili ko sa'yo? No po. I will answer your question po, Ma'am Allison. Well, I guess meron ka na pong ideya kung anong klaseng buhay yung meron ako. Hindi po talaga ako nanggaling sa isang mayamang pamilya. Hindi rin po ako nakapagtapos ng college at wala pong permanenteng trabaho. Pero sa kabila po ng lahat ng yon, kahit kailan hindi ko po naisip na manggamit ng iba para umangat sa buhay. Wala po akong interes sa mga bagay na meron si Matthew. Siya lang po mismo ang pinaka-importante at kailangan ko sa buhay ko. Kailan at saan naman kayo nagkakilalang dalawa? Seryosong tanong pa ng nanay ni Matt. Unang beses po kaming nagkakilala nung kumain po siya sa pinapasukan kong chicken resto. Pagkatapos, love at first sight? Na love at first sight po kami agad noon sa isa't isa. Tama, ganun nga po yung nangyari. Tapos, tumagal po yung relasyon namin na halos 10 years po. Ano? Sandali lang. 10 years ba ka mo? Seryoso? Matthew, anong ibig sabihin nito? So all this time may girlfriend ka pala. Bakit ngayon ko lang nalaman ang tungkol sa bagay na to? Bakit hindi mo sinabi sa akin to kaagad? Mahabang kwento, ma. Tsaka paano ko naman may papakilala sa'yo si Leah kung alam kong hindi mo naman siya basta matatanggap? So sinasabi mo na ganun akong klaseng nanay. Talaga? Sa tingin mo ba talaga, isa ako sa mga nanay na masama ang ugali? Sa tingin mo ba, ako yung tipo na aabutan siya ng tseke para lang layuan ka? Yun ba talagang iniisip mo? Ang babaw mo naman. Well, hindi ba, ma? Sandali lang, hindi ko naman sinasabing katulad ka rin ng ibang rich mothers na alam mo na gusto mo ng babaeng... So, ang akala mo gusto lang kitang maikasal sa mayamang babae? Yun ba talaga yung gusto mong sabihin sa akin, anak? Seryoso ka ba? Para lang malaman mo, pinili ko lang talaga sila dahil pamilyar ako sa family backgrounds nila. At kaya ko inaalam yon sa pamamagitan ng kanilang mga backgrounds. At sa pamamagitan nun, kahit papano, sa tingin ko mahanap ko yung tamang babae na alam kong hindi ka gagamitin dahil sa pera mo. Pero wala naman akong pakialam kung gaano karami yung mai-contribute nila sa pamilya natin or sa kumpanya natin. Matthew, hindi ako naghahanap ng mayamang babae para pakasalan mo. Ang gusto ko lang talaga ay makapagpakasal ka na. Malapit ka nang mag-30, anak. Ibig sabihin, kaya mo ginagawang lahat ng tuma dahil gusto mo na akong magpakasal agad?
Oo, yun lang ang gusto ko, Matthew. Wala ka talagang pakialam kahit sinong pakakasalan ko, ma? Tama rin naman ang sinabi mo, anak, pero yun ay kung talagang mahal ka niya. Doon lang ako papayag. Ma, pwede naman ako magpakasal kahit umabot na ako ng 50. Anong ibig mong sabihin? Ayaw mo na bang magpakasal, anak? Narinig ko lahat ng sinabi mo dun sa announcement party na gustong-gusto mong pakasalan ng babae na to. Tama ba? Kung ganun, binibigyan mo na kami ng permiso na magpakasal na ngayon, ma? Kung mahal nyo talagang isa't isa, why not, 'di ba? Binibigyan ko na kayo ngayon ng blessing para magpakasal. Sino ba naman ako para pigilan kayo? Totoo bang sinasabi mo, ma? Wala ka bang hidden agenda sa pagpayag mo sa relasyon namin? Kilala kita at saka sa tingin ko, parang may iba ka pang gusto. Ang totoo niyan, gusto kong mabigyan niyo sana ako ng apo as soon as possible. Yun lang naman yung gusto kong mangyari. Matapos ang pag-uusap ng tatlo, kaagad na umalis si Lia at Matt na parehong tulala pa rin dahil sa huling mga salitang sinabi ni Allison. Ang ibig sabihin lang niyan, kailangan mo na talagang magstay sa bahay ko. Naayos mo na naman ang lahat ng gamit mo, 'di ba? May papapuntahin na lang ako sa apartment mo para i-pick up yung mga gamit mo. Sabi ni Matt habang nakafocus lamang sa pagmamaneho ng kanyang kotse. Pero Matt, wala sa usapan natin ang magkakaanak, 'di ba? Alam ko naman yun. Pwede naman natin yung pag-usapan mamaya pag uwi natin. Alam mo, marami pa tayong bagay na dapat pag-usapan. Teka nga lang, Matt. Sa tingin mo ba hindi yun importanteng bagay? Hoy, wala ka naman sigurong balak na gawin natin yun, 'di ba? Nasa contract marriage natin yun. Hindi tayong pwedeng gumawa ng... Lia, alam ko kung anong sinasabi mo. O sige, ganito na lang. Bakit hindi mo... Ano? Sinasuggest mo ba na gawin na lang natin yun? Hindi talaga yun pwede. Matt, uurong talaga ako sa kasal natin kapag ipinagpilitan mo yung bagay na yan. Sandali lang. Makinig ka muna, okay? Alam ko, pareho lang nating hindi gustong gawin yon. Kaya nga ang gusto kong sabihin, bakit hindi tayo umisip ng ibang paraan para matakasan ang problema na to? Yun yung gusto kong sabihin sa'yo, Lia. Ah, ganun naman pala. Okay, sige. Mabuting malinaw yun sa pagitan nating dalawa. Mag-iisip talaga ako ng ibang paraan para masolve natin yun. Teka, nagre-ring yung cellphone mo. Sagutin mo muna. Huwag na, hindi naman yan importante. Tsaka, busy ako sa pagdadrive ngayon. Pero paano kung importante yan? Ako na nga lang ang sasagot para sa'yo. Sandali lang, hindi mo pwedeng sagutin yan. Ibalik mo nga sa akin. Hello? Ano? Kavinsky? Sino tong Kavinsky na nakaregister sa phone mo? Wait! Kavinsky as in Kevin? Ah, si Kevin Almeida ba itong tumatawag? Oh, younger brother ko pala, so kung gusto mong sagutin mo, wala akong pakialam. Talaga? As in sasagutin ko na to ah. Hala, teka. Wala na, tumigil na sa pagre-ring ang cellphone mo. Akala niya siguro walang sasagot ng tawag niya. Eh bakit ganyan ang itsura mo? Takpan mo nga yung mukha mo. Ang pangit mo kapag umaarte ka. Alam mo, ang sama talaga ng ugali mo. Nanghihinayang lang naman ako since napakabihirang opportunity na yung makausap ko si Kevin. Ipapaalala ko ulit sa'yo, magpapakasal na tayo. Dapat hindi ka na magsasabi ng mga ganyan tungkol kay Kevin. Dapat hindi mo ipakita sa lahat na gusto mo siya. Kahit sa mukha ko. Ano bang magagawa mo kung gusto ko talaga siya? Basag ka talaga ng trip. Makalipas ang kalahating oras ay nakarating na sa wakas ang dalawa sa kanilang destinasyon. Hay nako, sa wakas nakauwi na din tayo. Wait lang. Hoy, anong ginagawa mo dito? Laking gulat na tanong ni Matt nang makitang lalaking nakahiga sa sofa. Talagang ganyan mo babatiin ang pinakagwapo mong kapatid? Porke CEO ka na? Hoy Matt, hindi ko alam ang passcode nitong high-tech mong pinto. Nasa labas pa ako ngayon. Baliw ka. Bakit mo ko iniwan dito? Buksan mo nga to, Matt. Sigaw ni Lia na nasa labas pa rin ng pinto. Ano bang gagawin ko ngayon? Hoy Kevin, anong ginagawa mo dito sa bahay ko?
paano mo nalaman yung passcode? Wait lang kuya, may naririnig akong sumisigaw sa labas. Hindi ba boses ng babae yun? Sino siya? Matt, talaga bang hindi mo ko pagbubuksan ng pinto? Buti na lang, nahulaan ko yung passcode mo. Ikaw? Seryoso bang? Oh hi, I'm Kevin. Pero stage name ko lang yon. Isa akong actor at model. Kavinsky Saavedra nga pala. Biological name and ako yung kapatid ni Matthew. So, sino ka? Seryosong tanong ni Kevin kay Leah. Siya yung babaeng pakakasalan ko. Saad ni Matthew kaagad, sabay akbay sa nakatulalang si Leah. Huy, mahis ka nga. Gusto mo ba talagang mabuking tayo kaagad? Bulong na sabi ni Matt sa dalaga. Wait lang, ano? Magpapakasal ka na? Akala ko ba wala kang planong magpakasal? Alam mo, napaka-interesting nito. Kevin, pwede ba? Anong ginagawa mo dito? Umalis ka na nga. Hindi ba dapat nasa Italy ka para sa isang photoshoot? Tapos ng trabaho ko doon kuya, kaya nandito na nga ako sa Pilipinas, 'di ba? Dumaan muna ako dito para sana batiin ka. Hindi mo naman kasi sinasagot ang mga tawag ko kanina. Wala na akong choice kaya naisip kong pumunta dito. Yun lang yun. Sige na, alis na ako. Si mama naman ang pupuntahan ko ngayon. Babalik na lang ulit ako. Bye. Ano? Huwag ka na ulit babalik dito, Kevin. Hindi ka welcome dito. Sa susunod na magpakita ka pa ulit dito, kakasuhan na kita ng trespassing. Narinig mo? Nagbibigay lang talaga ng sakit ng ulo sa akin ng lalaking yun. Matt, pabulong na sabi ni Leah habang nakatulala pa rin. O ano? Okay ka lang ba? Kinakabahan ka ba nang makita mong kapatid ko? Na-heart attack ka na ba? Gusto mo bang tumawag na ako ng ambulansya? Ano? Sumagot ka. Okay ka lang ba, Leah? Oo, okay lang ako pero grabe, ang gwapo niya talaga pala sa personal, no? Grabe, as in, OMG. Ang syung ako talaga, wala naman akong nasabi sa kanya for the second time. Sayang, nakapagpa-picture man lang sana ako kay Kevin bago siya umalis. Nag-aalala lang pala ako sa wala. Kala ko kung napaano ka na. Tsaka bakit nga pala ako nag-aalala para sa'yo? Ang akala ko... Ha? Teka, bakit parang hindi ko gusto yung tono ng boses mo? Ano bang bigla mong kinakainis dyan? Hoy, Matt! Hoy, saan ka naman pupunta? Ano bang pakialam mo? Anong pakialam ko? Aba, talagang kung ganyan ang gusto mo, sige, bahala ka sa buhay mo. Lumipas ang 3 araw na hindi nag-uusap ang dalawa. Magkahiwalay sina Leah at Matt ng kwarto. Hindi rin sabay kong kumain at hindi nagpapansinan kapag magkakasalubong sa loob ng bahay. Hoy Matt, itigil na nga natin tong kalokohan na to. Alam mo, hindi ko alam kung bakit ka biglang nagsusungit sa akin eh. Bakit ba hindi mo ko pinapansin? Ano bang ginawa kong masama sa'yo? Pwede bang sabihin mo sa akin? Hoy, ano ba? Inis na tanong ni Leah sabay bato kay Matt ng isang unan mula sa sofa. Di ko alam. Ayaw katang marinig, ayaw katang makita. Hayaan mo na lang ako. Ha? Ano? Hindi mo alam? As in, hindi mo alam kung bakit ka uma-attitude ng ganyan ngayon. May amats ka, no? Trip mo lang ba akong inisin? Pwede ba, Matt? Kung ano man yung inis na nararamdaman mo para sa akin, hindi ba pwedeng i-let go mo na yan? Baka nakakalimutan mo. Nandito ako for business at hindi para makipagbahay-bahayan sa'yo. Tsaka mo na lang ako tratuhin ng ganyan kapag tapos ng trabaho ko dito. Pwede? Sa tingin mo, trabaho lang talagang lahat ng to? Oo. Bakit hindi ba yun naman talagang dahilan kung bakit nandito ako? Babayaran mo ako para magpanggap bilang asawa mo. Ano bang dahilan kung bakit nandito ako ngayon, ha? Oo, tama ka. Nandito ka nga dahil sa pera. Siguro mali ako. Nandito ka siguro para sa kapatid ko, 'di ba? Siguro talagang in love ka sa kanya. Ano bang? Hoy, Matt, bumalik ka nga dito. Hindi talaga kita maintindihan. Bahala ka nga. Naiinis na sabi ni Leah matapos siyang talikuran ng binata. Halos 2 linggo na lamang ang natitira bago ang kasal ni Leah at Matt. Puspusan ang ginagawang paghahanda ng dalawa upang maging matagumpay ang araw na iyon. Ibaba mo na lang pala ako malapit sa grocery store mamaya. May kailangan lang akong bilhin for personal hygiene.
Seryosong sabi ni Leah habang nakaupo sa backseat ng sasakyan ni Matt. O sige, gusto mo bang samahan kita? Hindi na kailangan, kaya ko na yung mag-isa. Sige, kung yun ang gusto mo. Tsaka may sasabihin pala ako sa'yo. Ano naman yun? So ano, bigla ngayon na-realize mo ng lahat no? Ano, nakokonsensya ka na? Magsasorry ka na dahil sa pagiging weirdo, bastos at masungit mo ngayong mga nakaraang araw. Ano? Anong sinasabi mo? Ang gusto kong sabihin, bakit ba panay ang upo mo dyan sa passenger seat? Pinagmumukha mo akong personal driver mo dito. Ikaw? Akala ko ba wala kang pakialam? Sandali, ano nga ulit ang sinabi mo? Sabi ko, wala kang pakialam. Hoy, bakit mo naman biglang pinahinto tong kotse? Ang sakit nun ah. Alam mo, lagi mo na lang akong iniinis. Wow, teka nga. Ako? Ako pa talagang nakakainis ngayon? Seryoso ka ba sa sinasabi mo? Sino ba tong nag-umpisa ng lahat ng to? Hindi ba ikaw? Ako? Sandali lang. Oy, bakit tinatanggal mong seatbelt mo? Saan ka pupunta? Bahala ka nga sa buhay mo. Leah, bumalik ka nga dito. Nakalimutan mong isara yung pinto ng kotse. Isara mo yan. Mag-isa ka. Buisit. Makalipas ang 15 minutong paglalakad ay nakarating na rin sa wakas si Leah sa loob ng grocery store. Nakakaasar. Pinaglakad ako ng buisit na yun. Ang lalaking yun talaga sobrang nakakainis. Bulong ni Leah sa sarili habang hindi na namamalayan kung ano na ang mga inilalagay niya sa loob ng grocery basket. Hey, sister-in-law, anong ginagawa mo dyan? Ay, palaka. Sino ka bang pabulong-bulong? Wait, Kevin? Gulat na tanong ni Leah. Shh! Huwag kang maingay. Nandito lang ako para bumili ng alak. So, secret lang natin to ah. Ang cute mo. Okay. Sige, secret lang to. Salamat. Talaga bang ginagawa niyo yan ni Kuya? 1 or 2, 20 times? Ha? 20 times? Anong ibig mong sabihin? Teka, ano bang tinitingnan mo sa dala kong basket? Bakit? Bakit ang daming condom dito? Alam mo, hindi ko lang talaga namalayan na ganito na pala yung mga pinagkukuha ko. Grabe, nakakahiya. Okay lang, mukha naman talaga kasing malalim ang iniisip mo kanina. Sabihin mo sa akin, tungkol ba to kay Kuya? Sa totoo lang, oo. Ang kuya mo ngang may amat ang dahilan kung bakit ako... Well, hindi ko intensyong tawagin si Matt ng ganon. Baka kung anong isipin mo. Naiintindihan ko naman. Hindi mo na kailangang magpaliwanag. Tama ka naman talaga sa lahat ng sinasabi mo tungkol sa kanya. May amats naman talaga yung mapapangasawa mo. Pero dahil magpapakasal na kayo, kailangan mo na lang pagpasensyahan. Kaya mo yan. Nakangiting sabi pa ni Kevin. Kaya ko. Hindi ko nga alam kung itutuloy ko pa ba to. Ha? May sinasabi ka ba? Wala. Ang sabi ko, sobrang pogi mo. Ano ang ibig kong sabihin? Huwag mo nang bawiin yung sinabi mo. Kung babawiin mo yun, malulungkot ako. Ikaw talaga, nagbibiro ka pa dyan. Matapos ang pamimili sa grocery store, sabay namang naglakad sina Leah at Kevin sa gilid ng kalsada habang bitbit ang kanya-kanyang pinamili. Kung alam ko lang talaga na magkikita tayo, sana sa mas malapit ko na lang ipinark yung kotse ko. Sabi ni Kevin habang bitbit ang grocery paper bag na pinamili niya. Ano ka ba? Ayos lang naman kahit maglakad tayo. Ako pa nga itong nahihiya at saka napakabait mo kasi sasabay mo ako pa uwi. Salamat sa pagtulong mo sa akin ha. Yun naman talagang tamang gawin. Ikaw yung mapapangasawa ng kapatid ko. Kaya kailangan kitang ingatan at alagaan. Tsaka bukod doon, inabot ka na rin naman ng gabi sa pamimili kaya mas mabuti kung ihahatid na kita. Alam mo, hindi ko talaga siya maintindihan. Alam ko naman na hindi niya gusto kapag may mga taong pumapasok dun sa bahay niya nang walang paalam. Pero kung naiinis siya, hindi naman niya yun direktahang ibubuhos sa'yo o kaya kahit sa ibang tao. Sure ako doon pero... Leah, alam mo, hindi ko talaga maintindihan si Kuya. Alam ko na hindi niya gusto kapag pumapasok ako ng bahay niya nang walang paalam.
Pero hindi naman agad siya naiirita katulad nung nangyari nung nakaraan. Kung maiinis man siya sa akin lang tapos hindi naman sa ibang tao, sigurado ako dun. Baka naman may sinabi o ginawa ka sa kanya nung pagkaalis ko. Magsasalita pa sana si Leah pero narinig nila ang pamilyar na boses. So, lihim pala kayo nagkikita ng hindi ko alam? Matthew, ano na naman ginagawa mo dito? Tsaka ano sinasabi mong palihim kaming nagkikita? Nagkataon lang na nagkita kami dito. Bakit ba ako nagpapaliwanag sa'yo? Bakit ka nandito ngayon? Tinatanong pa ba yan? Siyempre, ikaw ang babaeng pakakasalan ko, di ba? Seryosong sabi ni Matt, sabay hawak sa kanang pulsuhan ni Leah. Oo, tama. Oo nga pala. Munti ko nang makalimutan na ako nga pala yung pakakasalan mo. Nandito ako para sunduin ka. Tara na. Teka, hindi ka man lang ba mag-hi sa kapatid mo? Tama si Leah. Bakit naman nalalamig ka sa akin, kuya? Ngayon, naiintindihan ko ng lahat. Nagsiselos ka, no? Ayaw mo bang makasama at makausap ko yung mapapangasawa mo? Calvin, ano bang pinagsasabi mo? Bakit naman ako magsiselos? Bakit parang irritable ang tono ng boses mo ngayon, kuya? Sa tingin ko nagsiselos ka lang talaga sa amin. Pero alam mo, normal lang yun. Hindi naman kita masisisi. Naiintindihan ko. Sige, mauna na ako sa inyong dalawa. Ang ganda mo talaga, Leah. Tsaka, ang sarap mong kausap. Bye. Bye, Calvin. Ingat. Ang sakit mo talaga sa mata, Calvin. Leah, tara na. Hindi na ulit siya babalik para makapaglandian lang sa'yo. Alam mo, good mood na ako ngayon kaya bakit kailangan mong basagin na naman yon? Hoy, Matt! Sabihin mo nga sa akin, nagsiselos ka ba na nagiging close kami ni Calvin? Alam mo, hindi mo kailangang... Ano? Ano ba pinagsasabi mo? Bakit na naman ako magsiselos? Hindi ko rin alam. Kaya nga, ikaw lang ang makakapagsabi kung bakit ka nagkakaganyan. Alam mo ba, pinasasakit mo talaga ang ulo ko kaiisip kung ano ba yung problema mo. Bad mood lang ako. Bahala ka nga dyan. Sumunod ka kung gusto mo pa rin sumabay. Tsaka dadalhin ko na itong mga groceries mo. Tingnan mo to. Mukhang mas mahalaga pa sa kanya yung mga pinamili ko kaysa sa akin. Sabay na umuwi si Leah at Matt ng bahay na hindi na naman nagpapansinan. Matt, pwede ba? Itigil na nga natin tong walang kasense na away na to. Kung ganito na tayo agad, paano pa kapag kinasal na tayo? Kailangan na nating ayusin to. Mag-usap tayo kung bakit ka nagkakaganyan. Bakit ba kailangan kong ipaliwanag ang sarili ko? Walang mali sa akin. Wala akong problema. So, sinasabi mo bang ako ang may problema? Matt, mahirap ba sa'yo ang mag-open up? Hindi ka naman naging ganito for the past 10 years. Kaya nga, kung may gumugulo sa isip mo, pwede mong sabihin sa akin. Kailangan mong sabihin dahil hindi kita naiintindihan kung hindi mo ako papansinin. Hindi, wala akong problema. Wala akong dapat sabihin sa'yo. Matt, ang tigas ng ulo mo. Hindi ka talaga magsasalita. Humanda ka sa akin kung ganon. Ano bang ginagawa mo, Leah? Umalis ka nga dyan sa likod ko. Sobrang bigat mo. Tsaka bakit mo ko sinasabunutan? Tumigil ka na. Bumaba ka nga. Hindi ako aalis sa likod mo hanggat hindi mo sinasabi sa akin ang nasa loob mo. Ano bang dapat kong sabihin sa'yo? Leah, bumaba ka nga dyan, sabi eh. Ma-out of balance ako. Ano? Teka. Sabay na bumagsak ang dalawa sa sofa. Hala, Matt, okay ka lang ba? Nawalan ka ba ng malay? Buksan mo ang mata mo, please. Kailangan ko na bang tumawag ng ambulansya? Anong gagawin ko ngayon? Patay ka na ba? Hindi ko naman sinasadyang nangyari. Makukulong ba ako? Ang ingay mo. Hindi lang ako makahinga dahil sa'yo. Pwede bang umalis ka na sa ibabaw ko? Tsaka, talaga bang sinusubukan mong pasensya ko? Ano? Anong ibig mong sabihin? Sorry, pasensya na hindi ko naman sinasadyang nangyari. Tsaka, wait, may kailangan na pala akong gawin sa taas. Namumulang sabi ni Leah, sabay alis sa pagkakaibabaw kay Matt. Muntik na yun ah.
Buti na lang galing mo, Matt. Kailangan maging maingat ka pa sa susunod. Bulong ng binata sa sarili. 1 linggo na lamang ang natitira bago ang itinakdang petsa ng kasal ni Matt at Leah. Matt, tulog ka na ba? Bumangon ka nga dyan sa kama mo. Sabi ni Leah habang hinihila ang kumot ni Matt. Ano na naman yun? Anong oras na? Hanggang kailan ba tayo magiging ganito? Tapatin mo nga ako. Gusto mo pa rin bang magpakasal sa akin, Matt? Alam mo, sabihin mo na lang kung ayaw mo na. Pwede ka namang pumili ng ibang babaeng gagamitin para sa kalokohan mo. Ayoko na ipilit at mag-effort na makikipagkasundo ako sa'yo. Hindi na talaga kita maintindihan eh. Kung ngayon pa lang wala na tayong maayos na komunikasyon, paano na lang kapag ikinasal na tayo? Kahit sabihin nating pagpapanggap lang ang lahat, totoo pa rin namang magkasama tayong dalawa sa iisang bahay. Anong pinag-uusapan nyo? Biglang sulpot naman ni Kevin na narinig ang lahat ng pag-uusap ni Leah at Matt. Seryosong magkakaharap ang tatlo ngayon sa iisang mesa. Halos 1 oras nang nagpaliwanag si Leah at Matt sa nalilito pa rin si Kevin. Ano? Nababaliw na ba kayo? Sinasabi ko na nga ba may kung ano talagang weird sa inyong dalawa. Isa akong aktor kaya alam ko kung umaarte o hindi ang isang tao. Nasabi ko sa inyo, hindi niyo pwedeng gawin to. Bakit naman ang hindi? Desisyon namin ang magpakasal. Kuya, sabihin na natin totoo nga ang kasal nyo pero hindi ba may kontrata yon? Ibig sabihin lang nun, mali pa rin ang gagawin yung dalawa. Ang pagpapakasal hindi naman yan basta pintuan na kapag pinasok mo, pwede ka pang lumabas kahit kailan mo gustuhin. Walang expiration. Kaya, bakit nyo gagawin yun sa sagradong bagay para sa wala lang? Kita mo nga ang kapatid mo, Matt. Bukod sa mas gwapo sa'yo, mas matured pang mag-isip. Alam mo, tama naman talagang lahat ng sinabi ni Kevin. Kalokohan lang talaga tong gagawin natin. Nanloloko lang tayo ng ibang tao. Ang mama mo, hindi ka ba nakokonsensya na niloloko lang natin siya? Sa totoo lang, nahiya talaga ako sa panlolokong ginagawa natin sa kanya nung malaman kong napakabuti niya palang nanay sa'yo. Hindi niya deserve tong ginagawa natin sa kanya. Sa tingin ko, iiwan ko na muna kayo para makapag-usap ng maayos. Basta binigyan ko na kayong dalawa ng advice. Kung sakaling itutuloy niyo pa rin ang pagpapakasal, hindi ko hahayaang mangyari yon. Wika ni Kevin bago tumayo at lumabas ng pinto. Matt, narinig mo naman siguro yung lahat ng sinabi ng kapatid mo, di ba? Obvious namang tama at may sense ang lahat ng sinabi niya. Ayaw mo na ba talagang magpakasal? Mahinang tanong ni Matt. Kailangan nating gawin ang tama. Sana naman maintindihan mo ang sitwasyon natin. Kung nag-aalala ka sa pwedeng mangyari, hindi mo kailangang isipin yon. Ako ang bahala doon, okay? Ako nang bahalang ipaliwanag ang lahat sa mama mo. Ngayon, si Kevin ang kinakampihan mo. Naiintindihan ko na. Siya lang palang lalaki makakapagkumbinsi sa'yo. Isang sabi niya lang, umuo ka kaagad. Samantalang ako, napakarami kong pakiusap sa'yo bago kita napapayag. Nakakapagtampo lang nakumbinsi ka niya kaagad. Pero nang sinabi kong tungkol sa plano kong pagpapakasal sa'yo, tumanggi ka. Natakot ka pa. Ang dami ko pang sinabi para mapapayag ka. Hanggang sa mapa-oo lang pala kita kapag nabanggit ko ang pangalan ni Kevin. Sa tingin ko, nagsimula lang ang lahat ng to dahil sa kanya. At mukhang matatapos rin ang lahat ng yun dahil sa kanya. Teka nga Matt, ano bang sinasabi mo? Walang kinalaman si Kevin sa naging plano natin. Nagsimula ang lahat ng to dahil sa'yo. Ikaw naman talaga ang may plano at gustong mangyari to, di ba? Bakit parang si Kevin ang sinisisi mo? Wala siyang ginawang mali. Ang gusto niya lang mangyari ay ang itama tong kalokohan natin. O sige, kung yan ang gusto mo at saka ni Kevin, itigil na natin to. Mukhang gusto mo naman talagang mangyari to. Siguro matagal mo nang pinaplano ang lahat ng to. Baka yung kapatid ko talaga yung gusto mong paibigin. Matt, teka nga. Para lang sa kalaman mo, wala akong planong makipagrelasyon sa kapatid mo. Gusto ko siya, oo, pero paghanga lang ang nararamdaman ko sa kanya. Kung balak mo ring isumbat sa akin ang binayad mo, ibabalik ko sa iyo ang lahat ng yon. Wala kang dapat ipag-alala.
Matapos ang pag-uusap nilang dalawa, kaagad na nagpunta si Leah sa bahay ng nanay ni Matt upang sabihin ang buong katotohanan. So, ang ibig mong sabihin, kasinungalingan lang ang lahat? Isang kasunduan lang ang pagpapakasal ninyo at magkaibigan lang talaga kayo ng anak ko sa loob ng halos 10 taon? Tama bang lahat ng narinig ko? Opo, wala po talaga kaming relasyon ni Matt. Isang kasunduan lang po ang kasal namin. Hindi ko naman po hinihiling ang mapatawad sa ginawa kong panloloko. Humihingi na rin po ako ng tawad para kay Matt. Kahit siya na lang po sana, Ma'am Allison. Hindi po talaga ginusto ni Matt ang lokohin ka. Ginawa niya lang naman po yun para hindi maikasal sa babaeng hindi niya kilala. Tsaka hindi pa siya handa sa pagpapakasal. Ginawa pa rin po niya yun para mapasaya kayo. Sigurado ka bang walang nararamdaman para sa'yo ang anak ko? Po? Sigurado po ako sa bagay na yon. Hindi po ako mahal ni Matt. Kaibigan lang po ang turing niya para sa akin. Talaga ba? Ikaw, wala ka bang nararamdaman para kay Matt? Kaibigan lang rin bang turing mo para sa kanya, Leah? Kaagad rin namang sumunod si Matt sa bahay ng nanay niya upang malaman ang nangyayari. Ma, nasa na ngayon si Leah? Bakit wala na siya dito? Saan siya nagpunta? Hinihingal na tanong ni Matt nang makaharap ang kanyang ina. Sira ulo ka talaga. Bakit mo naman ginawa yun, anak? Sa tingin ko, alam mo na lahat ngayon, ma. Alam ko malaki ang kasalanan ko. Hindi ko na kailangang marinig ang buong kwento. Alam ko nang lahat. Bago mo padalhin si Leah dito sa bahay. Ano? Pero bakit hindi mo sinabi sa akin, ma? At saka, bakit hindi mo kami pinigilan sa peking kasal? Bakit ko naman pipigilan ang kasal niyo kung pareho niyong mahal ang isa't isa? Sandali lang. Anong ibig mong sabihin, ma? Kilalang kilala kita, Matthew. Alam ko kung kailan ka nagsisinungaling at nagsasabi ng totoo. Deep inside, nararamdaman kong mahal na mahal mo talaga si Leah. Tsaka kung paano mo siya ikwento, paano mo siya kausapin. Alam kong nanggagaling ang lahat ng yun sa puso mo. At tsaka ang babaeng mahal mo, mahal ka rin niya. Matapos marinig ang lahat ng yon, bumalik agad si Matt sa bahay niya sa pagbabakasakaling makita si Leah. Leah, nasan ka na ba? Gusto ko nang makausap. Kailangan nating mag-usap. Teka, bakit bitbit mo ang mga gamit mo? Aalis ka na dito? Hindi pa ba tapos ang lahat sa atin, Matt? Parang maling term ata ang nasabi ko. Ano nga bang tatapusin kung wala naman talagang namamagitan sa atin? Pero bakit mo ako iiwan kung mahal mo ako? Ha? Ano bang sinasabi mo? Sinabi ba yan sa'yo ng... Sandali lang. Makinig ka muna sa akin. Gusto ko na talaga tong sabihin sa'yo ngayon. Kailangan mo tong malaman. Sa nakalipas na 10 taon, ang buong akala ko, walang ibig sabihin tong nararamdaman ko para sa'yo. Pero nagsimula ang lahat nung dumating si Kevin. Hindi ko maintindihan kung bakit ako biglang nakaramdam ng inis, kaba at selos na hindi naman dapat. Pero nitong nakaraan, bigla ko na lang na-realize na dahil pala sa'yo kung bakit ko nararamdaman ang lahat ng yun. Hindi ko alam kung kailan nagsimula, pero sigurado ako. Ayoko nang maging best friend mo. Mahal kita. Tsaka, yun yung dahilan kung bakit parang mababaliw ako ngayon. Bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Bakit pati ako? Bakit kailangan mo ring guluhin ang isip at nararamdaman ko? Baliw ka talaga. Mahirap ba talagang sabihin sa'yo ang lahat ng yon? Malakas talagang amats mo. Paano naman ako? Natanong mo man lang ba kung ano rin ang nararamdaman ko, Matt? Ang buong akala mo, gusto ko si Kevin. Oo, gusto ko nga talagang kapatid mo pero hindi yun. Hindi na natapos ng dalaga ang sasabihin nang biglang lumapit si Matt at hinapit ang bewang niya. Hindi inaasahan ni Leah na maring sasakupin ng binata ang kanyang mga labi. Napapikit ang dalaga sa matamis na halik na ginawad sa kanya ni Matt. I'm sorry kung naging tanga ko. Pero sana, hayaan mo kung itama ang lahat, Leah. Kung okay pa rin sa'yo, pakakasalan mo pa rin ba ako? Yung totoo na. Kung hindi mo na ba paiinitin ang ulo ko, bakit naman hindi? Pakakasalan kita, Matthew. Totoo na to.
Natatawang sabi ni Leah, sabay halik sa mga labi ng binata. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.